Ngayong araw pala ay papunta na naman tayo sa Pamiwas at ang unang target ko sana ay dito ako mamimiwas sa palengke. Dahil dito nga ni sa palengke hindi mo na kailangang mahirapan, basta may 500 ka ay siguradong marami nang iyong mahuhuli. Joke lang po, pero dito po kasi sa palengke dito ay malapit sa punduhan ng mga bangka, kaya ito po ay medyo malalim at marami rin talagang sumasabong mga isda dinik. Ang target ko po palang spot ngayon ay kailangan pang tumawid ng tulay bago marating, kaya tatawirin natin itong mahabang tulay dito. Kung wala po pala kayong bangka ay itong tulay na ito ang magsisilbing tawiran papunta dun sa kabilang pangpang. Humigit kumulang din po pala ang haba nitong tulay na ito, kaya ito ay medyo may kahabaan din talaga. Hindi nga daw po pala ganito katibay at kaganda yung naunang tulay dito, kaya mabilis lang din nasira. Di umano nga sa nakalap kong source ay may mga nahulog pa raw habang gumagamit ng tulay na yon. O diba ngayon nagkaroon ka na ng pag-asa, sa tulay nga may nahuhulog, sa'yo pa kaya. At habang nasa ibabaw nga niya ako ng tulay, nagamasdan ko dun sa baba, mukhang malalim at mukhang may mahuhuli talaga tayong mga isda dito. Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil hahanap pa tayo ng mas maganda at mas maayos na pwesto. At naglakad-lakad pa nga po pala ako dyan ng kaunti hanggang sa tingin ko ay mahahanap ko na yung magandang pwesto at yung magandang masisilungan habang ako'y namimingwit. At sa hindi nga kalayuan ay nakita ko na rin yung pinakamagandang pwesto para sa akin. Correction lang pala, hindi nga pala ito yung pinakamagandang pwesto dahil ang pinakamagandang pwesto ay dyan nga pala sa piling mo. So nagiging pangalawa lang itong pwesto na ito sa pinakamaganda. Ito po palang napili nating pwesto ay dublikara, sa kabila po ay ilog at sa kabila naman po ay palaisdaan. Kaya po kung wala akong mahuhuli sa ilog, imposibleng wala po akong mahuhuli sa palaisdaan. Ang magiging problema nga lang po pala dito ay kapag hindi mo binilisan at hindi mo ginalingan, dahil pati ikaw malamang mahuhuli ng bantay ng palaisdaan. Nakahanap na nga po pala tayo ng maluwang, maaliwalas at maayos na pwesto. At yan nga po ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, nagumpisa na akong humagis para kung sa iswertehin ay makarami talaga. At maya-maya nga po ay may sumibad na rin isang isdang talingan. Hipong buhay po pala yung pain natin dyan, pero wala po tayong inabutan na maliliit na hipon, kaya hindi po kaliliitan yung mga pain ko, medyo malalaki, kaya ina-expect ko malalaki rin masyado yung mahuhuli ko, pero good size na rin po yung nagpahuli sa atin ngayong araw. Lunok na lunok niya nga po pala yung ating pain, kaya gumamit na tayo ng lungnos para tanggalin yung kawil sa loob ng kanyang lalamunan. Ayan na nga ni, at medyo nahirapan pa talaga tayong tanggalin yung biwas dyan kasi pasok na pasok nga talaga sa kanyang ngalangala yung pagkakasabit ng ating kawil. At pagkatapos ko nga po palang tanggalin yung ating huli dyan ay muli tayo nagbaka sakali dahil baka madagdagan pa nga yung ating nahuli ngayong araw. At habang namimiwas nga po pala ako dyan ay narealize ko na ang buhay ay parang isang pangingisda. Minsan kahit anong sipag mo sa buhay hindi ka asenso pagka hindi tama o wala ka sa tamang pwesto. Pero hindi nga po dyan nagtatapos dahil kuminsan kahit tama yung pwesto mo, mali naman yung timing at yung oras ng bato mo, ay hindi mo pa rin makakamit yung tagumpay na ninanais mo. Kaya nga naniniwala ako na may tamang timing, tamang oras, tamang pagkakataon at tamang pwesto para sa mga bagay na pinapangarap mo. Kaya nga ni kung sa tingin mo ngayon ay hindi pa umaayon sa iyo yung magandang pagkakataon, pagtiyagaan mo nga lang itong antayin dahil malay mo balang araw sumibad na yung malaking isda na para sa iyo. Pero kung sa kabilangan ng pag-antay mo ay sa tingin mo ay hindi pa rin ito dumarating, ay baka dun mo na nga kailangan bumalikwas ng pwesto. Umalis ka kasi dyan sa comfort zone na kinaroroonan mo. Kaya ako mukhang natatagalan na nga, kaya alis na muna ako dito, buti na lang at hindi ako nasiro sa lugar na ito. Medyo marami nga kasi yung anit at saka alimango sa ilalim ng tubig na ito, kaya medyo nauubos at saka pinuputol-putol nila yung hipon na pain ko. Nasabayan pa nga rin ng malakas na agos ng tubig dahil nagtataib ng ganitong oras. Pero tingnan mo naman, lakas maka-good vibes nung paligid dito. Pala yung spot dito sa may palengke, ayan makikita ninyo naman at napakaraming isda talaga dito sa ilalim ng tubig. Nasabayan nga lang talaga ng high tide kaya malakas ang agos at kaya malabo na rin yung tubig. At sa ganitong oras pala ay medyo marami rin pala ang nakadaong na bangka dito dahil yung mga mangingisda ay dito nagdadala ng kanilang huli dito sa palengke dito. At kung doon sa kabila nga ay mga alimango at anit yung mga umuubos ng aking pain, dito naman ay napakarami ng mambutiti na umuubos din ng aking pain. At sa hindi nga sinasadyang pangyayari ay siguro
siguro mga 4 na pirasong butiti yung nahuli ko dyan. Ang mga butiti pala ay parang mga toxic yan sa buhay mo, ay hindi mo sila kailangan, kaya kailangan mo na rin silang pakawalan. At dala nga ng sobrang init na panahon ay nakiligo na rin ito sa mayakin nitong si Pursyang. Ayan, feel na feel niya ang vibes ng dagat. At sa kabuuan pala nitong ating video ay ito lang pala yung nahuli ko.